기원하겠습니다. 저희, 저희 Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak! Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Ano bang oras sa inyo dyan? Welcome back sa ating channel. This is Bisdak in Korea Vlogs. Teka lang, hinihingal ako. Welcome po sa aming simpleng buhay sa Gangwon Province, South Korea. Samahan niyo po kami sa aming araw ngayon. Today is Friday, August 14. Happy birthday po sa lahat na nag-birthday, mga birthday celebrants natin ngayong araw, August 14. Hinihingal pa rin si Ajuma. Okay. Okay na po si Ajuma. Rock and roll. Okay, let's get started po sa ating araw. Last day po ni Ellie ngayon sa center. Ihahatid muna namin siya and then pupunta tayo sa bahay ni Benan. Magluluto tayo. Special po ang vlog na ito dahil for the first time ko din po itong ma-experience. Gumagawa pala ng well si Osaka Boy. Hindi pala sewer yung inaayos niya. Well po. Tapos nilagyan na din niya ng sewer. Marami po siyang project. Gumagawa siya ng well at after matapos yung well, may ritual po silang gagawin. So stay tuned mga kabisdak. Atin pong masasaksihan kung paano sila gumawa ng ritual, traditional Korean way ritual dito sa probinsya kung may mga bagong buildings silang gagawin, like yung well, bagong something na ginagawa. 좋아해. 해봐. Ihatid muna natin si LA sa center at bibili na din po tayo ng panghanda sa ritual sa sentro ng ating barangay. Need daw namin ng makuli at karne. Pero naalala ko, mayroon pa kaming karne sa ref ni Biana, nabigay ni Myunggi Upa. Sabi ko kay Di, ako nang magluluto ng busam. Pwede naman kahit anong luto basta may karne sa altar mga kabisdak. 다른 바보야인데 안녕하세요. 안녕하세요. 다른 바보이? Our house 있잖아, 이거가 보쌈 할래? 그래, 제가 할게. 그래, 보쌈이라. 보쌈. 바보이하고 그리고 보쌈하고 Bumili na din po kami dito ng pang-snacks ng ating mga workers. Si Lungkoy and Dudong, naglalagay po sila ng tali doon sa ating mga chunyang kutsu. Don't buy orange, they don't like cook man. They said, You are the one always buying orange. pait daw, pait. 아유, 나라를 위해서 이렇게 열심히 일하는데. 아유, 아유. 얼마? 7,000원, 우리는 8,000원. Seller na din yan kasi si Gentle Boy, aka Hubog Boy, sa kanyang mga chilis. May chunyang chilis din po siya guys at nag-try din siya like us. Although maliit lang naman yung kanyang farm. Ang bili daw ng kanyang chunyang kutsu kagabi sa auction market is 7,000 Korean won per box yung 10 kilos na mga silis. So grabe kamura mga kabisda. 아니요. Hubog Boy, 아우, 진짜로? 왜? 이건? 와, 이상하네. 오. You prepare for Hubog Boy, not for me. 왜? 안 돼? 왜? You love Hubog Boy more than me, 라고? Accept complain이나 하세요. 이상들이라고 앉아있어. Accept other person's advice. I did. Don't change face하고. I cannot control.
왜 체인지 페이스 하는 거야? 계속 참 내일 맞네 맞네. First time po ni Gentle Boy magtinda ng sili sa auction market mga kabisda kaya dinamayan lang ni DE kanina kasi ang mura nga ng mga sili niya. Pagdating namin sa bahay, eto na, busy pa rin po ang ating Osaka Boy. Ano siya, gumagawa pala siya ng well mga kabisdak. So i-explain ko sa inyo mamaya kung saan galing po itong tubig sa well na nilagay niya dito sa harapan ng bahay ni Bianan. Noong nakaraang araw ay hindi po makatulong-tulong si DE kay Osaka Boy kasi nga busy kami sa aming chilis. Ngayon ay ito na tinulungan na dahil bukas uuwi na, babalik na po sa Japan itong si Osaka Boy at need na talaga itong matapos bago siya bumalik. So naging helper niya si DE. Nangangamoy na po ang ating nangangamoy, masarap na. Almost na to guys. Almost 2 oras na po ito. Busam. And ayan po. Oh, habang busy po sila doon sa labas, ako naman dito ay busy sa kusina. Ang ating mga boys po ay nasa trabaho na. Si Saldi po ay nakakapag-drive na. Okay na po si Saldi. Ano na lang, ngayong Martes, tatanggalin yung kanyang tahi. Ang busam kasi, ito po ay kailangan talaga sa handaan for rituals. Dapat daw may karning baboy. So, magbubusam tayo at dapat din daw may tok. Tapos na po ako magsaing. And ito, may nakita ako ditong beef jerky. Titikman natin, medyo nagugutom si Ajuma mga kabisdak. Inabangan niyo po sa next vlog natin bukas. Darating si Tiagon Oni. Magluluto tayo ng yung buo na kalabasa guys, tapos kutkutin mo yung laman, yung seeds, lalagyan mo ng sticky rice, jujube, chestnut. Yun po ang lulutuin ni Tiagon Oni daw. So stay tuned bukas sa next vlog. At maraming salamat po sa nanonood ng ating vlog kahapon, yung birthday vlog ni LE. Thank you so much mga kabisdak sa mga greetings nyo sa Facebook natin, mga messages nyo po sa WhatsApp at sa Facebook Messenger. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa ating little Insoy, sa mga well wishes and greetings. Thank you so much mga kabisdak. Shoutout pala kay Sis Jonah. Kasi pumunta si Sis Jonah sa bahay kanina. Hindi lang ako nag-vlog. Pumunta si Sis Jonah, binigyan ko siya ng upo, okra at talong. Kasi nakita niya sa mga vlogs natin na kay daming bunga ng ating mga upo. So pumunta siya sa bahay, which is good para naman mabawas-bawasan yung ating upo. Salamat Sis Jonah sa pagbisita at sa mga chikahan. May si Sis Jonah daw, may ampalaya si Sis Jonah sa kanila. Maybe one day pupunta tayo doon before winter. Kung may bunga pang kanyang ampalaya, Pinoy ampalaya. Kasi wala akong Pinoy ampalaya guys. Manghingi ako ng Pinoy ampalaya doon. Tingnan natin anong update sa balon. Kung tapos na ba. Dito sa likod, may well dito guys. Eto, may well dito. Noon pa to guys. Ayan may palaka pa nga. Ito po ang unang balon na gawa din po ni Osaka Boy year 1992. Hindi pa ako pinanganak guys, mas matanda pa itong balon na ito kaysa sa akin. Nasa likod po yan ng treehouse. And then yan po, ang tubig from that balon ay nilipat doon, naglagay siya ng tubo, nilipat dito sa guys, sa front ng treehouse nila. So yan po. May inlet po dyan sa well na yan. Sinemento niya ang bottom tapos may inlet at outlet para hindi po siya umapaw, o 'di ba? Kasi itong si Osaka Boy, siya man ang gumawa ng unang balon, nilagyan niya na ng tubo yun dati pa mga kabisdak para sa sewer, iko-connect sa sewer. So yun, hinanap niya yung tubo na yun at kinonekta dito mga kabisdak. Ayan, oh, 'di ba? Ganyan daw talaga ang mga bahay sa Japan, halos may mga well or may mga fountain, basta may tubig po sa harapan. Lilinisan pa natin yan kaya may hose na nakakonect doon sa gripo kasi medyo mahina yung tubig na galing sa balon. So, ayan, lilinisan at sinisemento po ni Osaka Boy dito sa gilid-gilid. Tamang-tama dahil malapit nang maluto ang ating busam, after semento and after linis ay sisimulan na po nila ang kanilang ritual. 그거 어떻게 돼? 이거 보고 열으면은 아주 야 들어가서 열어야 돼. 살살 열어야 돼. 그걸 앨범 넣는 걸 잊어먹었어. 쭉 빨려 들어가요?
이게 나가는데. 이거 세면 밟아도 돼, 지금? 열었다가 아주 살살 누를 때. 수업 때문에 이게 잘 안 열릴 것 같은데? 돌리는 거야, 돌리는 거. 돌리는 거. 나사가 있어요? 야! 아유, 안 되는데? You cannot turn yung 이러니까. You need brush. Ang bango niya, guys. Nakakatakam yung amoy. Ah. Sarap. Parang amoy fiesta. Ito po ay shrimp bagoong sausawan ng ating sauce po ng ating busam. May nagtanong sa ating na viewer kung ano ba daw, alin yung mas matapang yung amoy at mas maalat, yung bagoong ba ng Pinas or bagoong dito sa Korea? Shrimp bagoong. Hindi po siya, wala po siyang, merong amoy pero mild na amoy lang, guys. Hindi po siya masangsang sa ilong. I mean, mild lang talaga, as in. Comment kayo sa mga nasa Korea kung ano ang masasabi niyo po sa shrimp bagoong ng Korea, yung mga Pinay na nasa Korea na nanonood sa atin ngayon. 'Di ba? Wala silang masyadong amoy at yung alat is hindi maalat siya pero unlike sa alat sa atin diyan sa Pinas na yung mga bagoong natin maalat talaga. Ay, maalat pala, guys. Maalat siya. Pero yung kanyang amoy, mild lang. Hindi po masakit sa ilong, hindi po nakakasuka. Yung may mga tao kasi na sensitive sa amoy ng bagoong. Ito, wala, guys. Merong amoy pero mild lang. Mild. 이게 뭐냐면은, very long time ago, 엄마, 뭐지, 라바. Ah, 라바스톤이야, 이거. 라바스톤. 근데 이렇게 빨리 이렇게 했다고. pale. 야, 가만 있어봐. 여기 뭘 깔아야 되는데. 아니, 그냥 저기다 올리면 되지, 뭐. 여기, 자, 먹으면 안 돼. 엄마 좀 이리 와. 엄마! 비교. 옛날에 현실과 만들었습니다. 감사합니다. 여기를 기원하면서 절 3번 하겠습니다. 절, 절, 절. 네. Yes. You remember meron water there? Oh. He brought here. Ah. 형님. 아니 뭐 오전만 한다며. 아이 그건 집으로 보내요. 뭘 밥을 사줘. 나 형아가 안 돼. 나 형아 가지고 형이랑 뭐 할 일 있어요. 아유 밥 안 줘도 되는데 이게 아이고. 네. 알았어요. 네. 이게 왜냐면 before that water that quite deep이잖아. Oh. When 작은 언니 was young, very young. Almost. almost drain 해가지고 almost 빠져요. Oh. And then he will be the one. 뭐야 에스코트 뭐야 Oh. 코스 이렇게 해가지고 아이고 그래갖고 이제 take care of us well 뭐 something. Ah.
그럼 저기 잘 들어가 놀겠다. 수영장 같아. 아, 좋다지 뭐. 아유. 여기다 이제 소나무 갖다 심고, 저 여기다 심고. 좋아. 언제 해요? 수영장? 내년 봄에. 아, 네. 10월 8월달에 와서 한다고. 모르겠어. 아니, 지금 8월이니까 안 오지. 내년 봄에 아마 한다는 거야. 좋아요, 물. 바다 이거 안 가져왔으면 한나대로 걸려? 아니, 목표를 해가지고, 여기다, 이게 나, 테이블, 힘은 떨어져 나가. 정 일단 그렇지, 점성이 있지. 그래가지고 레벨이 올라가는 거죠. Kung mapapansin nyo guys, may tatlo po tayong puting tubo dito sa loob ng ating balon. So yung pinaka mababa, yan po yung drainage. Yung nasa harapan ni DE na medyo mataas na maliit na tubo, yan po dyan po nanggaling yung tubig galing doon sa first well sa likod ng treehouse. Dyan po pumapasok and nagre-release ng tubig ang tubo na yan from the well. Ito naman yung malaki na medyo mataba na tubo, puting tubo sa gilid. Diyan po papasok yung tubig, excess na tubig para hindi po aapaw yung ating balon. Bukas po ay uuwi na sa Japan. Babalik sa Japan si Osaka Boy, si Tiago Najibunim. So for 1 week, yun po ang kanyang project. At ang nag-funding po doon, ang perang ginamit sa construction ay pera po ni Tokyo Boy, si eldest son ni Bianan. Kasi itong si Tokyo Boy is, guys, final na. Dito po siya mag for good. Opo. May properties siya sa Japan, sa Tokyo. I think ibibenta niya. Siyempre, ibibenta niya. Dito daw siya mag for good. So, ayun po ang mga balita. So, marami kayong aabangan. Hindi pa ngayon. Kapag na daw, matanda na siya dito siya magpapakamatay dito sa Korea. So marami kayong aabangan na kwento kapag nandito na si Tokyo Boy kasi kakaiba po siya. Promise, kakaiba po si Tokyo Boy mga kabisdak. So nagpahangin lang ako, makulimlim siya. Okay lang yung panahon pero may kunting init pa guys. But in the evening and morning, malamig na yung simoy ng hangin. Tapos wala na pong mga lamok kasi nararamdaman na nila na nagbago na yung panahon, lumalamig na. Lumayas na po ang mga lamok, ang mga langaw na lang po ang natitira ngayon. Itong ating perelahan ay nag-spray po dito si DE ng pampatay sa damo. Pero ang napansin ko, namatay man ang perela. Ay naku DE. May mga viewer tayo dyan sa US na may nakita daw silang perela oil sa Korean market. Napakamahal. Mahal naman talaga po ang perela oil. Kahit dito sa amin, mahal ang perela oil and perela powder at perela seeds. Kaya marami pong nagtatanim nito kasi mahal and mabilis lang siyang alagaan. Unlike sa sesame na medyo sensitive po ang sesame seeds. Ang sesame seeds, din siya, mahal. Pero ang sesame seeds kasi maraming supplier, especially mga Chinese. Marami daw sesame seeds sa China. I don't know kung meron din bang perela sa China. Dito ko lang din ito nakita sa Korea and especially sa Gangwon province. Ito yung isa sa mga products nila. Dati is palayan po ito mga kabistak. Palayan. Then yung sa front ng bahay ni Binan, palayan po yan. Pero since dumating na kami dito, ginawa na namin yung perela. And may plano po si DE. May plano si DE na gumawa ng eco house dito. Dinidrain pa kasi namin kasi nga rice field siya dati. Yung soil niya, soil type niya is mabasa-basa pa. So hinihintay namin na madry talaga yung soil. So 5 years ago na. So I think next year pwede na, depende. Yung kasi dito is, yung lupa is, putikin siya mga kabista kasi nga palayan.
Pagkatapos po nating magligpit sa bahay ni Bianan ay umuwi na ako sa ating bahay at niready ko na itong tubig, balde, palanggana, tubig dahil mag-i-spray ang mga boy sa ating sili. May mga uod kasi mga kabistak yung sili natin. So si Saldi at si DE ay nakasakay na po sila sa bus na yan papunta sa bayan dahil check up po sa kamay ni Saldi. Biyernes po ito na araw mga kabisdak at kinabukasan syempre Sabado no. Hindi ko talaga expected. Abangan nyo po ang nakakatuwa, surprising, surprise visit ng ating mga kabisdak. Thank you so much Miss A and Mr. A. Hindi ko talaga lubos akalain. Nagulat talaga ako sa kanilang pasurpresa mga kabisdak. Abangan nyo po sa next vlog ang ating mga bisita na hindi ko expected. Pa-surprise, sinurprise nila ako dito mga kabisdak as in. Dapat nyo po yung panoorin. Abangan nyo po sa next vlog. Alam kong excited ng iba dito na nakakita sa ating post kagabi na pinost ko po ang ating mga bisita na sinurpresa po kami dito sa bukid. Ay nako, hindi ko talaga hindi ko pa ma-process ang mga buong pangyayari kahapon mga kabisdak. Na-sorpresa talaga kaming lahat. Thank you so much Ate and Kuya A. At sa inyong lahat mga kabisdak, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal po sa amin. Salamat mga kabisdak. So yun ha, dapat nyo pong abangan sa next vlog. Hi guys! Ngayon po ay mag-aabono tayo sa ating mga haji, uksusu. Yung mga corn na itinanim last summer solstice. Kasi pag hindi mo siya aabonuhan, payat guys. Naalala ko noon sa probinsya namin sa Bohol. Yung abono namin sa mais, utang pa. Tapos babayaran na lang pag may harvest na sa mais. Tas ang mura pa ng bili per kilo ng mais noon, di ba? Wala talaga. Mahirap po maging magsasaka sa pitas. Lalo na yung mga ordinaryo lang na magsasaka. Wala guys. Dito, kapag bumibili kami ng fertilizer, may discount. Sa atin sa Pinas, kumusta? Sana maging din tayo, no? Sana yung maging ganito din tayo, na todo suporta yung ating pamahalaan sa mga magsasaka natin. Diba? Ito po yung fertilizer na gamit natin guys. Pwede din po ito sa mga sili. Sa sobrang kabisi po namin ay nakaligtaan ko ng lagyan ng abono po itong ating mga mais. Dapat twice po silang lagyan ng abono, yung maliliit pa, below the knee pa yung height, at before po sila mamunga. Pero ito yung ilan is namunga na, late na, pero sige lang, para at least yung iba na hindi pa nakapagbunga, sila, tumaba-taba naman at medyo malaking bunga ang ating makukuha, no? Tamang-tama po na mag-abono tayo today kasi uulan daw. Hindi ko alam kung kailan uulan. Basta this week uulan. Malay natin uulan bukas. Ipaulan mo na, Lord. Guys, may magagandang peach po dito si Gasoline Boy. Ito Tingnan nyo magaganda.
Ito yung paborito ng ilan, yung crunch. Ito po ang crunchy na type ng peach. Sobrang ganda, guys. Wow. Ano na to, ready na po itong i-harvest. Dito, oh, maraming bunga. Wow. Nalaglag na nga yung iba. Yan. Ito, dalawa lang ang ating kunin. Ayan. Paborito po ito ni L.E. Sabi ko, dalawa lang yung kunin. Sayang kasi inuud na. So, tinawagan ko po si D.E. kung pwede bang tawagan niya si Gasoline Boy na okay lang sa kanyang i-harvest ko. Hindi ko naman uubusin. Kasi inuud nga. Pumayag naman si Gasoline Boy. Sabi niya, i-harvest ko daw lahat. Hindi naman natin i-harvest lahat. Kakahiya naman, oh. Wala akong hiya, pero nahihiya din ako sometimes. Okay, harvest na natin itong maganda, oh. Okay. Oh, meron pala siyang uod talaga, guys. Pero let's see, mamaya sa bahay. Yan, oh. Wala to na spray ba? Ay, kasayang. Inuulan. Ito. Ito, meron din uod. Ito. Oh. 후. 천천히 해야지, 천천히. 그렇지, 천천히. Ayan. Ito, oh, malinis.
Buto. 나도 줘. 원래 씨. 맛있지? 여기 조금 물려. 내볼 수도 있어. Never nila ito inisprehan, guys. Kaya, yung mga ungol. Mm. Mm. See you on our next vlog, mga kabisda. Please hype your favorite episode sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat lahat.